manalangin na ang lahat ay maayos din sa inyo. At lalo pang mas gumanda dahil magsisimula na ang CBC online class at ang tema ngayon ay ang kahalagahan na ibinigay sa atin ng Diyos. Oo, ipapagpatuloy natin alamin kung ano ang mga ginagawa ng Diyos at marami tayong nakikita na mabubuting bagay patungkol sa ating Diyos. Tama ba mga bata? Ngayon, ay aalamin natin na pinaparangalan din ng Diyos ang mga nagpaparangal sa Kanya. At alam mo ba kung anong ibig sabihin ng parangalan ng Diyos? Pinaparangalan mo ba siya o hindi? Ang pagpaparangal ay nangangahulugan ng pakikitungo sa isang tao ng may konsiderasyon at kinikilala ang kanilang halaga. Pinaparangalan ng isang bata ang Diyos kapag kinikilala na lahat ng mayroon sila ay mula sa Kanya. Ang kapaligtaran naman nito ay dishonor o hindi pagparangal. Ibig sabihin, sila ang mga bata na hindi kinikilala at kinakailangan ng Diyos sa lahat ng bagay. Narinig mo na ba ang tungkol kay Jose? Oo, si Jose na bunsong anak ni Jacob. Siya ay naging gobernador ng Ehipto. Si Jose ay may 12 kapatid na lalaki at isa sa mga bunso. Lahat ng kanyang mga kapatid mula noong pagkabata ay natuto na mula sa kanilang ama na kailangan nilang parangalan ang Diyos. Pero si Jose ay naiiba. Dahil sinerseryoso niya ang katuroang ito at ipinapamuhay. Alam niya na kapag sinunod niya ang kanyang magulang, napaparangalan niya ang Diyos. Ganoon rin sa paggalang sa kanyang mga kapatid at kanyang kapwa. Ano pa ang ibang pag-uugali sa palagay mo ay nagpapakita na nagpaparangal sa Diyos? Pinaparangalan natin ang Diyos kapag inilalagay natin siyang una higit sa lahat. Pinarangalan ni Jose ang Diyos at nainggit ang kanyang mga kapatid, kaya ginawa nila ito ng masama at naglagay ng patigmo sa kanya. Nagkaroon sila ng ideya na itapon siya sa malalim na hukay, dumihan ang kanyang mga damit ng may dugo ng hayop at magsinungaling sa kanilang ama na siya ay kinain ng isang hayop. Ngunit sa katotohanan, ipinagbili nila si Jose at napunta siya sa Ehipto. Hindi makatarungan, hindi ba? Kaya naman, siya ang pinarangalan ng Diyos. Kung ikaw ang nasulugan ni Jose, magagalit ka ba sa Diyos o patuloy mo siyang paparangalan? Kahit na siya ay alipin, pinarangalan niya ang Diyos. Ang pagdadala ng halimbawang ito sa ating buhay ay hindi mahalaga kung iginagalang tayo ng ating mga kasama o hindi. Dahil pinaparangalan natin ang Diyos, ginagawa natin ang ating bahagi sa paggalang sa kanila. Hindi mahalaga kung ang lahat ay nagsisinungaling o nagmumura. Dahil alam natin na hindi ito kinalulugdan ng Diyos. Hindi mahalaga kung ang lahat ay nagsisinungaling o nagmumura. Alam natin na ito ay hindi nagpaparangal sa Diyos. Kaya, ginagamit lamang natin ang ating bibig sa pagsabi ng katotohanan at mabubuting bagay. Ngayon, alam mo ba na pinaparangalan din ng Diyos ang mga bata na nagpaparangal sa Kanya? Oo, tignan natin sa verse na ito na nagsasabi sa libro ng Juan, chapter 12, verse 26. Ang sino mang naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. Naaalala mo ba na natutunan natin ang patungkol sa pagiging omnipresent o nasa lahat na lugar ng Diyos? Kaya, binantayan ng Diyos si Jose at hinayaan na siya ay maging gobernador ng Ehipto upang matulungan ang kanyang pamilya at kanyang mga kapatid na gumawa ng mali sa kanya. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang bata lamang. Kung sa tingin mo ikaw ay hindi maganda o hindi ka tinatanggap ng mga bata na gusto mong maging kaibigan, ang mahalaga ay para sa Diyos ikaw ay napakahalaga. Kaya, parangalan mo ang Diyos at siya na nakakakita ng lahat ay paparangalan ka din dahil tinutupad niya ang kanyang mga salita. Huwag mag-alala tungkol sa mga iniisip ng iba tungkol sa iyo dahil nagbibigay loob ka sa Diyos. Tandaan na tatanggapin mo ang iyong gantimpala sa Kanya. Ngayon, hiniin natin sa Diyos na turuan tayo kung paano natin siya paparangalan.
Kaya ipikit ang iyong mata at kakausapin natin ang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Panginoong Diyos, una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa salita na ibinigay mo sa amin at sa mga bata, Panginoon, na nanonood ngayon. Panginoong Diyos, humihingi po kami ng tawad sa mga pagkakataon na hindi ka namin pinanamalan. Siguro may nakasakit kami ng aming kapamilya, yung aming magulang, aking ama, yung aming kapatid, or even, Panginoon Diyos, yung mga kapwa namin, Panginoon. Kaya hinihingi namin, Panginoon Diyos, na bigyan mo kami ng isang pagkakataon na itama yung pagkakamali na to at magiging posible lamang ito, aking ama, kung ituturo mo sa amin at sa bawat bata na nanonood ngayon, Panginoon, kung paano ka parangalan na naaayon sa paraan na gusto mo, aking ama. Kaya may God, mausap ka po sa kanila. Lahat ng ito, aking ama, ay isinusubo po sa inyong kamay ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. At ano kaya kung maglaro tayo para hindi natin makalimutan ng ating natutunan? Tawagin lang yung kapamilya para makipaglaro sa iyo. Ang bawat isa ay dapat mayroong papel at sa isang bahagi, iguguhit kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Halimbawa, masaya, malungkot, maganda o hindi maganda. At sa kabilang bahagi naman ay iguguhit mo kung ano ang nakikita ng iba sa iyo. Kunin ang pagkakataon na to na tanungin ang iyong nanay o ang iba kung paano kaya niya tinitingnan. Pagkatapos, sabihin naman ninyo kung paano niyo nakikita ang isa't isa. Sa halimbawa ni Jose, hindi mahalaga kung paano natin nakikita ang ating sarili, kung gusto man natin ang ating itsura o hindi, at kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa atin. Dahil tayo ay mahalaga sa Diyos at nakikita niya tayo bilang isang kaluluwa, isang napakahalagang kaluluwa, at ang pinakagusto niya lamang ay makasama tayo sa pangwalang hanggan. Sa ating bonus na aralin sa linggong ito, ay magkakaroon pa tayo ng higit pang mga tip kung paano natin mapaparangalan ang Diyos sa ating buhay. Ngayon, hilingin natin sa Diyos na turuan tayo kung paano natin siya parangalan. Nagustuhan mo ba ang klase ngayon? Kaya't huwag mong palampasin ang susunod dahil marami pa tayong matututunan ng magkasama. Pagpalain ka at ang iyong buong pamilya. Hanggang sa susunod, paalam!